Wala pang 1 year si Duterte, malami na gawa, 6 months pa lang. Sino? Si Duterte. Ano? 6 months pa lang. Oo. Kasi yun ang pangako niya eh. Kaya nga tagtiwala sa ating tao. 6 months, within 6 months, ang Pilipinas, babaguhin niya yung sistema. Totoo naman. Eh, sa loob na, naniniwala ka na sa loob ng 1 year yung Duterte, marami na siya nagawa. Oo naman. Napakarami niyang Ano nagawa. mga nagawa ni Unang-una, ang sabi niya, ibigay natin sa kapwa natin ang respeto. Bigyan natin sila ng respeto. Lalong-lalo na ang mga pulis. Ngayon, ang tanong ng tao, paano pagkakatiwala ng pulis anak at tinapa? Yan ang lisensyadong kriminal. Sabi nga nila, di ba? Pero, mangyayari yan. Totoo naman. Nangyari. Nga, ang ginawa niya, pinahugot niya lahat ng iskalawang at pinadala niya sa amin. Nagdutero ka kami. Ngayon, iskalawag ka. Hindi ka pwede makarating sa amin. Kasi alam mo ng mga taga ng iskalawag na papatay ka. So, para magkaroon ng respeto ang tao, kailangan ng iskalawag wala. Di ba ginawa niya? So, nagkaroon uli ng respeto ang tao sa pulis. Kasi nga, siyempre, sinala niya natin. Panahon ni Digong. Oo. So, nandun tayong may mga puntong hindi natin malalahat. Diba? Hindi natin malalahat. Pero, disimulado sa ngayon. Sa ngayon ha, disimulado. Pwede mong respeto po. Katulad ng araw ng mga panahon. Pero ngayon, pare, utang ina dati hindi ako sumasagot sa pulis. Ngayon, pag dumada ng pulis, nakita ko yung report. Kasi nga, naranasan din nila kung ano naranasan ng ibigyan. Diba? Pero habang patagal ng pamumuno ni Bongbong Marcos, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nakikita mo? May improvement ba or ano what? Ano yung pagkakaiba ng panahon ni Digong? Ang laki ng pinagkaiba. Kasi nung kapanahunan Sa loob ng 2 years ni Digong, anong meron? ay hindi nila pwede. Nagkaroon ng takot ang tao. Takot sa sarili na baka pag gumawa ako ng kasalanan, mamamatay ako. Yun. Yan yun, di ba? Yun yung, yun yung panahon na sabihan nila, ito lang ang pinakamatapang na tao kung gagawa ng kabalbalan sa panahon na Digong. Kasi alam mo sa sarili mo, alam natin lahat na maaaring ikamatay din. Diba? Gawa ka ng tabuhay mo. Gawa ka ng tabuhay mo. Ngayon, kaya ako nasabing nanahimik at nagkaroon na respeto ang tao. Kasi, yun nga, binigyan niya kaagad ng pag-iisipan yung tao. Ang sabi pa nga niya, within 6 months, pati kinuhin ko ang Pilipinas. Sino pang president sa dita ng gano'n, kundi siya lang, ang isip tuloy na tao, baliw na. Diba? Baliw na tayo, 6 months, pati kinuhin mo ang Pilipinas. Ano na? Yung pala, may sarili siyang pamaparaan. Pero sir, naniniwala ka naman. Sa loob ng 6 months ay nagawa niya. Nagawa niya pa. Nagawa niya within 6 months. Ano yun sir? Maraming taong nangilag. Maraming taong nangilag na gumawa ng kabalbalag. Kasi nga, yung dininis sa ating mga Pilipino, hindi dininis sa kalaman natin na kapag gumawa ka ng kabalbalag sa kapanahon ng Duterte, may kalatagyan ka. Sigurado yun, di ba? Ano yung inuuna niya doon sa Pilipinas? Ang inuna niya, sir, yung mga kababayan niya kagad. Yung mga butante, yung kagad ang inuna niya, di ba? Hindi pa sir, ang inuuna niya yung mga ipagin, yung limang mga generals. Dito muna nga, yung mga kababayan mo na niya inuna niya. Kung anong problema. Di ba? Kasi nga, nararamdaman niya, walang respeto ang tao sa sundalo, sa pulis, sa... Di ba? Nasa gobyerno, wala silang respeto. Dati. Or dati. Sabihin sir, pinalik niya yung respeto. Oo. Yung kagad ang una niyang ginawa. Kailangan magkaroon ng respeto ang tao sa pulisan, kasundaluhan, para kahit pa paano, matutok nilang mag-open ng problema. Di ba? Nagkaroon pa nga ng matalastas. Isumbong mo kay mamang pulis. Kami nang bahala. Di ba? Ngayon, ito sa sistemang yun, nagawa niya ng paraan ng ganong bagay. Kahit matataas na opisyal, nilalatak niya, wala kang pakailan. Di ba? Samantalang maaari niyang ikapahamak. Pero ginawa niya ng paraan. Ginawa niya ng paraan kung paano maging ganun ang sistema sa pamamalakad niya, sumunod. Para nang sa ganun ang Pilipino, magkaroon uli ng pag-asa. Panahon ngayon ni Marcos, ano nakikita mo? Sa ngayon, sir. Sa kanya ngayon mag 2 years na siya. Totoo lang, sir. Sa ngayon, ha? Kasi,
Para sa akin lang sa mga katulad namin sa talantakan, nagtitinda sa lantakan, nagmamasid sa lantakan. Oo. Danas po ang kapanahunan ng mga iba't ibang klase presidente. Yeah. Isa lang naman ang sinasabi. Oo. Diba? Kaya sa tumakong presidente para tulungan ang Pilipinas. Yes. Natupad yun sa salita ni Duterte. Oo. Kapanahunan niya yun, na wala na si Duterte, para sa akin na hindi ko alam kung anong iisipin ng iba. Para sa akin lang, Oo. wala akong nararamdamang pagbabago. Bumalik siya sa dati. Bumalik sa panahon ng... Kapanahunan ng ibang presidente. Hindi kay Duterte. Diba? Bumalik na sa dating kalakaran ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni Duterte kasi nung panahon ni Duterte hindi ka pwedeng magsabi. Pero hindi mo pwede ganyan. Bawal siya. Hindi ka tuma. So ngayon, bumalik mo sa ganun klase ka. So maniwala ka sa hindi. Nakaupo ko dito mag-aabot. Yan lang sa may gilid. Napapansin ko may nag-aabot na. Oo. Alam ka naman sabihin mong hindi na doon.